Tahimik na namumuhay sa maganda at masaganang lupain ng Tahiti ang mag-asawang si Haumea, ang diyosa ng makalumang kalupaan, at si Cain Miluhay, ang Diyos ng kalangitan kasama ang kanilang 6 na anak na babae at 7 anak na lalaki. Subalit, habang lumalaki ang kanilang mga anak, ay unti-unting nawawala ang kapayapaan at katahimikan sa kanilang tahanan dahil sa matinding alitang namamagitan sa mga anak nilang sina Pele, ang diyosa ng apoy, at sina Maka, ang diyosa ng tubig. Nag-ugat ang matinding awayan ng magkapatid sa paniniwala ni Maka na inagaw ng kapatid na si Pele ang kanyang kabiyak. Ang babaw ng inyong pinag-aawayan! Isa kayong Diyosa! Hindi kayo dapat nag-aaway sa isang lalaki lang. Pilit inaayos ng magulang ang alitang ito. Ninais nilang maging isa ring diyosa ng tubig si Pele, tulad ng kapatid na si Maka. Inakala nilang makatutulong ito upang magkasundo ang magkapatid. Subalit hindi ito natupad sapagkat nang nadiskubre ni Pele ang apoy sa kailalim-laliman ng lupa, labis siyang naakit at wala nang sino mang makapaglalayo sa kanya at sa apoy. Kahit gawin niyo akong Diyosa ng tubig, hindi pa rin mawawala ang galit sa akin ni Namaka. At napakaganda ng apoy, ina. Bakit ninyo ba ako pilit na inilalayo rito? Pele, lumayo ka sa apoy. Masyadong mapanganib yan sa'yo. At sa iyong mga kapatid. Hindi nga nagkamali si Diyosang Haumea sa pagpapaalala sa anak. Isang araw sa muling pakikipaglaro ni Pele sa apoy ay aksidenteng nasunog ang kanilang tirahan, ang buong isla ng Tahiti. Galit na galit si Namaka nang malaman ang ginawa ni Pele at nagbantang paahunin ang tubig sa buong isla upang lumubog ito sa baha. Sa takot ng mag-asawang Haumea at Cain Miluhay, para sa kaligtasan nilang lahat ay agad-agad nilang isinakay ang kanilang buong pamilya sa isang bangka. Si Pele ang naatasang gumaod at magdala sa kanila sa isang isla upang makatakas sa puot ni Namaka. Pele, anong ginawa mo? Una, ang lalaking aking iniibig. Ngayon naman, nilagay mo sa panganib ang buhay ng ating pamilya. Humanda ka, Pele. Kahit saan ka magpunta, hahanapin pa rin kita. Subalit naging napakabilis ng paggaod ni Pele kaya't hindi na sila inabutan ng nagngingit-ngit na kapatid. Bukod sa layuning mailayo ang pamilya sa galit ni Namaka, ay mayroon pa siyang isang mahalagang misyon. Sa kanya ay pinagkatiwala ng magulang ang kanyang bunsong kapatid na nooy nasa loob pa ng isang itlog at hindi pa napipisa. Habang mabilis siyang gumagawad ay buong ingat niyang inilagay sa kanyang kandungan ang itlog upang maiwasang mabasag at upang ito rin ay mainitan. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay ay sumapit na rin ang mag-anak sa isang isla. Dito na muna tayo, ama at ina. At sa islang iyon nga pansamantalang nanirahan ng mag-anak. Sa islang ito napisa mula sa itlog at lumaking isang napakagandang dalagita na may likas na hilig sa pag-awit at pagsayaw ang bunsong kapatid na pinag-ingatan ng labis ni Pele. Pinangalanan siyang Hiyaka. Dahil sa kanya nagmula ang hula na isang sagradong sayaw, si Hiyaka ay tinuring na diyosa ng hula at ng mga mananayaw. Ang mga tao sa isla ay labis na humanga sa kagandahan ni Pele at Hiyaka, gayon din ang husay ni Hiyaka sa pagsasayaw ng hula. Subalit hindi lahat ay natuwa sapagkat may 4 na diyosa ng niyebeng naninirahan din sa isla ang naiinis sa magkapatid dahil sila na lang ang nabibigyang atensyon at paghanga ng mga tao. Kaya naman sa tuwing makapagpapatayo ng tahanan si Pele para sa kanyang pamilya ay binubugahan nila ng niyebe ang tahanan. Napilitan tuloy ang pamilyang magpalipat-lipat ng tirahan sa mga kalapit na isla. Subalit sa pagpapalipat-lipat nila ay hindi rin naman sila naligtas sa matataas na along ipinadadala ni Namaka na nag-aabang lang pala sa dagat. Kaya naman sa tuwing makapagpapatayo ng tahanan si Pele para sa kanyang pamilya ay binubugahan nila ng niyebe ang tahanan. Napilitan tuloy ang pamilyang magpalipat-lipat ng tirahan sa mga kalapit na isla.
Subalit sa pagpapalipat-lipat nila'y hindi rin naman sila naligtas sa matataas na along ipinadadala ni Namaka na nag-aabang lang pala sa dagat. Sa huli, nakahanap din si Pele ng isang ligtas na lugar para sa kanyang pamilya. Ito'y isang napakataas na bundok na tinatawag na Mauna Loa. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo kung susukatin ang taas nito mula sa bahaging nakalubog sa karagatan. Subalit, kahit nasa mataas na lugar na sina Pele ay hindi basta sumuko si Namaka. Pilit niyang pinaabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinakakawalan. Sa huli, nakahanap din si Pele ng isang ligtas na lugar para sa kanyang pamilya. Ito'y isang napakataas na bundok na tinatawag na Mauna Loa. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo kung susukatin ang taas nito mula sa bahaging nakalubog sa karagatan. Subalit, kahit nasa mataas na lugar na sina Pele ay hindi basta sumuko si Namaka. Pilit niyang pinaabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinakakawalan. Sa huli, nakahanap din si Pele ng isang ligtas na lugar para sa kanyang pamilya. Ito'y isang napakataas na bundok na tinatawag na Mauna Loa. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo kung susukatin ang taas nito mula sa bahaging nakalubog sa karagatan. Subalit, kahit nasa mataas na lugar na sina Pele ay hindi basta sumuko si Namaka. Nagtagpuan na rin kita, Pele. Huwag mo na naisim pang magtago. Dahil papatay na kita! Pilit niyang pinaabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinakakawalan. Hindi naman nagpatalo si Pele. Sa wakas, nagamit niya ang apoy upang makaganti kay Namaka. Sa kagustuhan na rin niyang mailigtas ang kanyang pamilya, ay pinagliyab niya ang apoy sa pusod ng bundok. Ang init ng apoy mula sa kailalim-laliman ng bundok ay naging dahilan ng pagputok nito. Ang lumabas na lava sa tuktok ng bundok ay gumulong pababa at tumabon sa malaking bahagi ng dagat na nasa ibaba nito. Nang matuyo ang makapal na lava ay naging kalupaan ang paligid ng sumabog na bundok at tinawag na ngayong isla ng Hawaii o The Big Island. Bagamat nanalo siya sa matinding labanan nila ni Namaka, labis na nanghina ang katawang lupa ni Pele at siya'y namatay. Subalit ang kanyang espiritu ay nanatili at nagagawa nitong baguhin ang kanyang ano sa anumang itsurang nais niya. Minsay nakikita siya bilang isang magandang babaeng may mahaba at nakalugay na buhok, minsay isang matandang sumusubok sa kabutihan ng mga mamamayan, minsay isang maliit na asong puti at iba pa. Minsan sa kanyang pamamasyal sa paligid ng bulkan, siya'y nagbalat kayo bilang isang napakagandang dalaga. Doon niya nakita ang isang makisig na lalaking nagngangalang Ohaya. Agad inakit ni Pele ang lalaki, subalit bongga lang siya nitong tinanggihan sapagkat siya'y may asawa ng mahal niya. Ibigin mo ako, Ohaya. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Hindi maaari ito. May asawa na ako, Pele. Nakita nga ni Pele si Lewa. Dumating ito upang dalhan ng tanghalian ng asawang si Ohaya. Kitang-kita rin ni Pele kung paanong niyakap at hinagkan ng buong pagmamahal ni Ohaya ang kanyang asawa. Dala ng matinding galit at paninibugho, ay kumawala kay Pele ang matinding apoy na tumama kay Ohaya kaya't ito'y naging isang sunog na puno. Nang makita ni Lewa ang nangyari sa asawa ay buong pait na niyakap niya ang puno habang lumuluha at nagmamakaawa kay Pele. Sa walang tigil na pagluha at pakikiusap ng babae ay lumambot ang puso ni Pele at pinagsisihan ang kanyang nagawa. Ginawa niyang isang halamang may pino at magagandang pulang bulaklak si Lewa na ikinapit niya sa puno ng Ohaya. Naging espesyal sa kanya ang puno ng Ohaya Lewa kaya't ang mga ito ang unang-unang sumibol sa nabubuong lupa mula sa lava ng pumutok na bulkan. Sa walang tigil na pagluha at pakikiusap ng babae ay lumambot ang puso ni Pele at pinagsisihan ang kanyang nagawa. Ginawa niyang isang halamang may pino at magagandang pulang bulaklak si Lewa na ikinapit niya sa puno ng Ohaya. Naging espesyal sa kanya ang puno ng Ohaya Lewa kaya't ang mga ito ang unang-unang sumibol sa nabubuong lupa mula sa lava ng pumutok na bulkan.
Mula noon hanggang ngayon, lagi nang magkadikit ang puno ng ohaya at ang mga bulaklak ng lehwa. Katunayan, may paniniwala sa Hawaii na habang magkadikit ang ohaya at lewa ay maganda ang panahon, subalit kapag biglang umulan ng malakas ay naniniwala silang may pumitas sa bulaklak ng lewa. Pinaniniwalaang ang ulan ay dala ng mga luha ni Lehua na ayaw mawalay sa kanyang pinakamamahal na si Ohaya. Mula noon hanggang ngayon, lagi nang magkadikit ang puno ng ohaya at ang mga bulaklak ng lehwa. Katunayan, may paniniwala sa Hawaii na habang magkadikit ang ohaya at lewa ay maganda ang panahon, subalit kapag biglang umulan ng malakas ay naniniwala silang may pumitas sa bulaklak ng lewa. Pinaniniwalaang ang ulan ay dala ng mga luha ni Lehua na ayaw mawalay sa kanyang pinakamamahal na si Ohaya. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang kwento sa pagiging sobrang selosa ni Pele at hindi inaasahang ang magiging susunod pa niyang biktima ay ang pinakapaborito niyang kapatid na si Hiyaka. Isang araw, habang tahimik at masayang naglalaro sa hardin at nag-aalaga sa mga tanim na ohaya lehwa, sina Hiyaka at ang matalik niyang kaibigang si Hopo ay tinawag siya ni Pele. Yaka, sunduin mo ang kasintahan kong si Lohia. Isa siyang makisig na lalaki. Huwag mo siyang aakitin. Binabalaan kita. Masusunod po, Ate Pele. Habang ako'y wala pa, sana ay alagaan mo ang aking hardin. Pumayag si Pele at si Hiyaka ay nagsimula na sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Napakarami palang halimaw at mga panganib sa kanyang daraanan. Naging matagal ang kanyang paglalakbay dahil nakipaglaban pa siya sa mga halimaw na ito bago marating ang pupuntahan. Sa tagal ng paglalakbay ay nadatnan niya si Lohiaw na nooy halos patay na dahil sa pagkakasakit at sa pag-aakalang nalimutan na ni Pele ang pangakong babalikan siya. Gumaling ka, Luhiyaw. Hinihintay ka ni Ate Pele. Habang hinihintay na gumaling ng lubusan si Lohiaw, ay unti-unting nagkakalapit ang kalooban ng dalawa, subalit malaki ang paggalang ni Hiyaka sa kanyang ate at hindi siya gagawa ng bagay na makakasakit dito kahit pa nakadarama na siya ng pag-ibig sa binata. Subalit hindi na mapakali si Pele sa tagal ng hindi pagbabalik ni Hiyaka. Umabot na ng 40 araw ay hindi pa bumabalik ang bunsong kapatid. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Inakala niyang inakit na ni Hiyaka ang kanyang kasintahan. Anong ginagawa ni Hiyaka? Napakatagal nila? Hindi kaya ay niloloko na nila ako? Walang Hiyaka! Hiyaka! Sa tindi ng selos at galit ay muling sumabog ang lava mula sa bulkan at nasunog dito ang harding ipinagbili ng kapatid na alagaan niya. Sa kasamang palad ay natabunan din ng lava at nasunog ang kaibigang matalik ni Hiyaka na si Hopo. Sa kanyang pagbabalik, malayo pa'y nakita na ni Hiyaka ang ginawa ni Pele sa kanyang hardin. At nakita rin niyang patay na si Hopo na nagmistulang taong bato dahil natabunan ng lava. Labis niya itong ipinagdamdam at ikinagalit. At upang makaganti nang alam niyang natatanaw na sila ni Pele ay hinagkan at niyapos niya si Loyaw na siyang muling nagpasabog sa galit ng kanyang selosa at mainitin na ulong kapatid. Namatay si Loyaw na isang mortal dahil sa dumaloy na lava mula sa sumabog na bulkan, subalit si Hiyaka na isang diyosa ay hindi nasaktan. Nang mamatay si Loyaw ay napagtanto ni Hiyaka na mahal pala niya ang binata. Kuya, tulungan mo sana akong makuha ang kaluluwa ni Luhiyaw. Masyado na si Ate Pele. Oo, tutulungan kita. Masyado nang marami ang nadadamay sa init ng ulo ni Pele. Namangka si Kane Milo patungo sa kailalim-laliman ng lupa, subalit hindi pa siya nakalalayo, ay nakita na niya ang lumulutang na kaluluwa ni Loyaw sa tabi ng kanyang bangka. Muling ibinalik ni Kane Milo ang kaluluwa ni Loyaw sa kanyang katawang lupa, kaya't labis na naging masaya ang magsing-irog na si Loyaw at si Hiyaka nang sila'y muling magkita. Nagpasya silang lumayo sa isla ng Hawaii at lumipat na lang sa isla ng Kauai at doon manirahan upang makaiwas sa galit ni Pele. Masaya ako
at tayong nagkatuluyan, Hiyaka. Habang buhay kitang mamahalin, pangako. Masaya rin ako, Luhiyaw. Mahal na mahal kita. At si Pele, pinagsisisihan niya ang ginawa sa pinakamamahal niyang kapatid at kay Loiaw. Hinayaan na niya silang mamuhay ng tahimik at payapa. Hindi alam ni Hiyaka na ang masaganang pagsibol ng anumang itanim sa kanilang mga lupain ay kagagawan ni Pele bilang pagpapakita ng pagsisisi at patuloy na pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid. Mali ang aking ginawa. Sana ay mapatawad ako ni Hiyaka. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nakaririnig ng mga kwentong kaugnay ng Diyosang si Pele. May mga nagsasabing na kapag sasakay sila ng matandang babae na kaputi na may dalang aso sa Kilauea National Park, subalit paglingon nila ay wala na silang pasahero. Sa ilang nakunang larawan ng pagsabog ng bulkan ay nakikita raw ang mukha ni Diyosang Pele. Ang lahat ng naninirahan sa isla, anuman ang relihiyon, ay nagbibigay galang sa Diyosa. At bakit hindi kung nalalaman nilang may mahigit 200 gusali o estruktura na ang nasira ng pagsabog ng bulkan mula noong 1983 at higit pa rito, ang malalakas na pagputok ng bulkan ay nakapagdadagdag na ng mahigit 30 hektaryang lupain sa timog silang bahagi ng isla ng Hawaii.